Yung binabasa pag mahal na araw. Ang tao po pala huhukuman. Para mahukuman, mababangon yung patay. Paano ba mangyayari para yung mga patay bumangon? Sa 37 ng Ezekiel, pakibasa kapatid na Luz. Muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, o kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, narito, aking papapasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. At lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Ayon, pagkabuhay pala na maguli ng mga tao para hatulan sa paghuhukom, iuuli pala ng Diyos uli, ibabalik yung natunaw na katawan. Yung mga buto, lalagyan ng hininga, lalagyan ng litid, lalagyan ng laman, tatakpan ng balat, at kayo ikay mabubuhay at makikilala ninyo na ako ang Panginoon, sabi ng Biblia. Yan po ang mangyayari, kapatid. Bubuhayin ngayon. Pagka nahatulan ka na ngayon sa paghuhukom, saka ka palang pupunta sa impyerno o pupunta sa langit. Wala pong purgatorio, kapatid. Wala nga purgatorio, sabi ni Rizal Kaya pinapatay si Rizal ng Kastila kasi lumalaban si Rizal sa Katoliko Basahin po natin yung unexpurgated no limitangere. Yung no limitangere hindi pinakialaman ng Katoliko. Yung no limitangere original, meron po ako niyan sa akin library. Yung photocopy nung sulat kamay mismo ni Rizal. Ano po ang nakasulat sa no limitangere? Sa page 72, ito po ang sabi, kapatid. Ito po. But now, let's see how the idea of purgatory, which is absent from both the Old and the New Testaments, became Catholic doctrine. Neither Moses nor Jesus Christ make the slightest mention of purgatory. Yan, sabi po ni Rizal sa kanyang aklat na no limitangere, wala ikang purgatorio sa Old at saka sa New Testament, sa Matanda at sa Bagong Tipan. Kahit si Moises, kahit si Kristo, walang binanggit na purgatorio kahit kapiraso. Kasi pag namatay na po ang tao, hindi naman pupunta sa purgatorio, hindi naman para bang may istasyon pa ng purgatorio para makarating ng langit o makapunta ng impyerno. Hindi po ganun. Pag namatay ang tao, punta sa libingan. Maghihintay siya ng paghukom. Pagdating po ng paghukom, bubuhayin lahat ng tao. Haharap tayo ngayon sa hukuman ni Kristo. Pag nakita kang matuwid, dadalhin ka sa buhay. Pag nakita kang masama, papapuntahin ka sa impyerno. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Pero nakakalungkot, kapatid, meron pong mga turo sa Katoliko na binago na ng pari at ng papa ngayon. Nakakalungkot po. Hindi lang ibinabalita dyan sa atin. Pero sinabi po nung namatay na papang si Papa Juan Paulo II, wala raw pong impyerno. Sabi niya, nakalaban siya ni Kristo kasi si Kristo nagsasabi may impyerno Pero yung Papa, wala raw pong impyerno. Basahin natin yung Today newspaper, Friday, July 10, 1999, kapatid na Daniel. Vatican City, forget the flames and the devils with pitchforks. A week after telling the Roman Catholic faithful heaven was not up in the clouds, Pope John Paul II said on Wednesday, hell was not a physical place either. Lest sinners think they can get off lightly, though the pontiff said hell was for real and rather than being inflicted by God, it was something sinners brought on themselves. Hell is not a punishment imposed externally by God, but the condition resulting from attitudes and actions which people adopt in this life, he said. More than a physical place, hell is the state of those who
freely and definitely separate themselves from God, the source of all life and joy. Ang sabi ni Papa Juan Paulo II, si John Paul II, wala raw physical hell. Hindi raw totoo merong lugar na ang tawag hell. Yun daw ay isang kondisyon na ang tao ang naglalagay sa kanyang sarili. It is not a punishment imposed externally by God, but the condition resulting from attitudes and actions which people adopt in this life. Ay hindi po totoo yung sinasabi na yun ng Papa. Dahil si Kristo, nagturo po talaga na merong isang impyerno na tinatawag din po sa Bibliang dagat-dagatang apoy, kung saan parurusahan si Satanas, yung kanyang mga rebelding anghel, at saka yung mga taong nagrebelde rin sa Diyos. Yun po. Pero kailan mapupunta ang tao ron? Hindi po pagkamatay. Pagkamatay, lilibing ka muna, maghihintay tayo ng paghuhukom. Pagdating po ng paghuhukom, saka bubuhayin maguli ang tao, haharap sa hukuman. Pagka nakita ka pong karapat-dapat, doon ka dadalhin sa langit. At pag nakita ka pong hindi karapat-dapat, saka ka naman itataboy doon sa apoy. Yun po ang nakasulat sa 25:41 ng Mateo. Pakibasa. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Meron po talagang apoy na sinasabi si Kristo. At yun ay apoy sa impyerno. Meron po talagang impyerno. Isang lugar ng parusahan para sa mga rebelde, ayaw kumilala sa Diyos. Meron naman pong langit, yung paraiso, kung saan isasama ni Kristo yung mga sumampalataya, kagaya nung magnanakaw na sa kahuli-hulihang yugto ng buhay niya, doon niya lang nakilala si Kristo. Nakapako na ang kanyang paa at kamay, kasama siya ni Kristong nakapako sa krus. Sumampalataya siya, pinangakuan siya ni Kristo, ipagsasama kita sa paraiso. Pero kung halimbawa mamamatay po ngayon ang sino man, hindi pa pupunta sa langit, hindi pa rin pupunta sa paraiso, hindi pa rin pupunta sa impyerno. Mamamatay, lilibing muna at hihintayin muna ang paghukom. Kasi yung pong paghukom, isang araw lang po yun para sa lahat. 17:31 ng gawa. Ganito po ang nakasulat doon. Pakinggan niyo po. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan, ayon sa katuwiran, sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang mag-uli sa mga patay. Maliwanag yon, kapatid, na darating po yung paghuhukom. Ang sabi, isang araw lang po yun. Nagtakda siya ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan. Isang araw lang po yun. Lahat ng tao sabay-sabay na huhukuman ng Diyos. Yun po ang nakasulat sa Biblia. Kaya, doon sa tanong nyo, saan mapupunta? Pag namatay, pupunta muna sa libingan. Pagkatapos, yung laman matutunaw, babalik sa alabok, yung espiritu babalik sa Diyos. Pagdating ng paghukom, bubuhayin lahat ng patay. Pagkatapos haharap sa hukuman, doon po malalaman kung pupunta sa impyerno o pupunta sa langit. Yun po ang nasa Biblia. Kung ang relihiyon ninyo